naalarma at bumahag itong mga kamara, no? Mga congressmen, lalong-lalo itong mga nagsisiga-sigaan, no? Kasi ang usapin dito is yung pagpunta ni Roque doon sa Supreme Court, no? Panoorin natin kung anong ginawa ni Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Panoorin muna natin 'to. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang re-resolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kaysa doon sa batas na binuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya raw po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. Okay, so napanood naman ninyo 'yan, no? Kung saan iniakyat, kinasuhan ng representatives nila Ka Eric at Doktora Lorraine Badoy etong mga House of Congress, ano? Particular itong mga 'to. So dito dinidinig yung paghingi ng consideration itong kampo nila Ka Eric, consideration na palayain sila in light of the spirit of Christmas kasi masyado namang hindi makatao, no? Akalain mo yun, hahayaan mo sila, may pamilya yung mga yan, hahayaan mo sila na makulong sa gitna ng Pasko at ng New Year. So panoorin natin ito, ang reaction nila. Inclined, Mr. Chair, to deny Mm. the request if it will be forwarded to the committee, because this is show of What? how do you Show say what? it? Bad faith Mm. or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Mm. Mr. Chair, The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not Natakot. entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, Nako, patay. they can always withdraw Mm. the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direksyon nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. So diyan pa lang nakikita ninyo, nakikipag-ano na sila, nakikipagkasunduan na lang sila kasi nagimbal sila kasi kung tutuusin, kung talaga kayong matatapang kayo at may prinsipyo kayo doon sa decision ninyong i-contempt yung dalawang yan at sa inyo nga pinaniniwalaan nyo na tama yung mga actions ninyo. Oh, bakit ngayon parang gusto nyong makipag-bargainan, ha? Dapat kung i-withdraw nila, saka natin ikokonsidera yung pagpapalaya. Oh, kala ko ba meron kayong paninindigan? So, Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Mm.
Mr. Bakit? Chair, Tuloy nyo ah. The Honorable Abante. actually, I was about to make a motion for Mm. furlough, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they Bakit? Bakit kayo natakot? Oh, Supreme Court lang naman yan. Di ba mas batas kayo? Kayo ngayong nasusunod yung ginawa ninyong batas, ayaw ninyong may apply sa inyo. So ba't kayo matatakot sa Supreme Court? Regardless kung iatras o hindi, kung talaga kayo, di dapat sinabi, hindi, ayaw namin palayaan lang. Kung gusto nila ituloy sa Supreme Court, go ahead. if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season from here until New Year. And that would be very, very hard for them. They should realize that. So nawala na yung sinasabi nila na sakalang mapapalaya sila Eric at Loren Badoy. Kapag sinabi na ni Ka Eric yung kanyang source. So wala na yun, ganong argumento, no? Nandito na sila sa nagkipagbabarginan na sila na palalayain ka namin, pero i-withdraw ninyo yung kaso. Thank you very much, Honorable Abante. So, yeah, Ano? the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. There's a motion. Minob nila, masuspend. Instead na i-deny nila, isususpende muna nila dahil gusto nilang masigurado na i-withdraw muna ng kampo nila Ka Eric at Dr. Loren Badoy yung sinampa nila Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The chair hearing no objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision Ano na? of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally. As to this case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. Kita nyo? Wala pa nga kumbaga papunta pa lang sa Supreme Court. Although nandun na, pero I mean, hindi pa naumpisahan yung hearing sa Supreme Court. Pero bakit parang takot na sila? Sabi nila, okay, ganito lang kung isimplihan lang natin yung dating ng suspension nila. Gusto nilang i-suspend muna yung decision nila kasi nga yung kampo nila Ka Eric ay humihingi ng consideration na palayain sila dahil in light of the spirit of Christmas and New Year. So ngayon, sabi ni Suarez kanina, sabi niya, para namang unfair yun. Palalayain mo yung tao pero sa likod pala natin, ini-stab pala tayo, kinakasuhan pala tayo, sabi niya. O sabi naman ni Pimentel, can we give, bigyan natin ng suspension muna until masigurado natin na i-withdraw nila yung kaso. Ang tanong, hindi pa nga nila alam kung anong content ng kaso 'di ba? Pero gimbal na gimbal sila. Kasi kung talaga nga may prinsipyo kayo, hindi kayo matatakot. Paninindigan niyo yung sinabi niyo na kayo ang batas. Kayo yung magde-decide kung applicable yung SOTO law na yan o hindi. Kayo yung magde-decide kung kasinungalingan ito o hindi. I'd like to thank the Honorable Abante, who was earlier ready to move to approve or to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally.
before we can move on with our decision Takot as kayo, a no? committee. Mr. So Chair, again- further, Yes. upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. And Natakot lang kayo eh. Tawagin nyo pang hypocritical yan. we Natakot want kayo. to ferret the truth here, and we do not want anybody here that would make a big fool out of us, Mr. Actually, speaking about the truth, alam nyo, gusto rin namin ng truth. Gaya nito, kini-question ninyo itong revenue ng SMNI. Pakinggan natin kung gaano nila kinwestiyon kung bakit daw nag-jump in, nag-jump in yung pera na bakit daw ganito kalaki. Like for example, 2022, 90 million daw. Tapos nung 2019, 15 million. Parang ganun. Parang ganun ang dating dito kinwestiyon nga Pakinggan natin Explain to us, yan ang sinasabi ko. Explain to us the scheduled expenses and revenue that you have undergone. Kasi hindi po natin mako-comprehend kung saan ang galing tong perang to. And as long as you are keeping those documents, there is a presumption that this money came from a polluted source. Wow. Give us the benefit of the doubt that Nagsalita itong mga congressman. Sagutin din ninyo. Paano rin namin hindi maisip na galing from polluted fund, source of fund, yung mga pera ninyo. Kasi hindi nga ninyo maibigay sa amin yung resibo. Hindi nga ninyo ma-open book. Kung totoo ba yung sinasabi ni Tatay Digong, kung totoo ba yung sinasabi nila na yung 1.8 billion travel expenses ninyo at yung barya ninyo na 2 billion doon sa travel expenses, hindi lang yun. Kung talaga ito, kini-question ninyo, pagka kakarampot lang ito kumpara doon sa billion-billion ninyong travel expenses, you've got the nerve to question kung ano yung revenue. Ito yung sagot Ang sagot sa inyo kung bakit kasi. Kini-question bakit daw biglang nag-jump in nung 2022, 105 million daw. Samantalang nung 2020, 13, nung 2019, 22, nung 2021, 45. Ito yung sagot, masupalpal kayo sa sinasabi nyong katotohanan na does not sinasabi nyo. come. They are based yung program. Suddenly, nag-jump kayo ng 15 million. 2022, nag-jump siya ng 15 million. Explain to us. Saan nagpunta yung pera? Saan nyo ginamit yung perang yan from 1.3? Suddenly, nag-jump kayo ng 15 million. Election period po. Yan yung sagot. Marami pong pumasok na political ads. Meron po kami mga AVPs. Meron pong, yung time na yun po, hindi pa po nati-take down yung social media. May na kung SMNI saan pa. i-income din po. Oh. At yung tanong po ni Honorable Congressman Dan Fernandez about sa expenses po, lumaki po siya, nag-jump off po ng hanggang 15 million. Dahil po nag-sponsor po ang SMNI News Channel ng pinaka magandang debate sa buong Pilipinas. Yun. 4 po yun na debates. Oh. Wala po yung bayad sa lahat ng pumasok doon. Oh. Mahal po ang okada. So doon po napunta ang mga expenses. Hanggang doon lang po ang alam ko po na mga Mr. Chair. Okay, salamat po. Ayan, question din yung cost of service na hanggang 25 dito, naging 50 million dito. So, ang lakas talaga ng mga apog ninyo mag-question ng ganyan, Kumikita sila sa matinong paraan. Pinaghihirapan ng mga reporter, ng mga staff dyan, yung source of income nila at ginagastusan nila. Wow! Grabe, Sino ngayon ang ipokrito? Sino ngayon yung mga plastic? Sino ngayon yung sinungaling? Di kayo. Ang gagaling ninyong mag-question, Tapos ngayon, hindi ninyo kayang mapanindigan yung decision ninyo na i-cite in contempt yung tao, nakikiusap yung tao na palabasin ngayong Christmas at New Year. Ang sagot ninyo dapat kumbaga meron kayong deal.
na i-back out nila, i-withdraw nila yung kaso doon sa Supreme Court. Dapat kung talaga kayo, tuloy ang laban. Pero ngayon, pinapakita ninyo na medyo nagkamali ata kayo medyo nag-power tripping ata kayo, at ngayon na binabalikan kayo ng karma, abay parang nagimbal na kayo at gusto nyong makipag-bargain. Ganyan pala kayo? House of Congress? Kamara?